Muna nasa linya na natin si Attorney Ray Paulo Santiago, ang co-chair po ng Philippine Coalition for the International Criminal Court. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Attorney. Magandang umaga. Ay, magandang umaga, Attorney. Alvin. Opo. Oo, magandang umaga. Tulungan po natin yung ating mga kababayan. Let us help them understand yung mga mangyayari po ngayon linggo, starting later this afternoon. Ano po, sir? Tuloy-tuloy po yun, sir. Ibig sabihin, the same lang yung topic from Monday until, Thursday? Opo, ang mangyayari po ngayon ay yung tinatawag na confirmation of charges. Opo. Hindi pa ho ito yung trial. Opo. Ito ay para preliminary. Nandun tayo sa pre-trial chamber ngayon ng International Criminal Court para alamin meron bang sapat na ebidensya na tumuloy sa isang trial. Opo. So mangyayari yan mula mamaya umaga doon sa dahig hanggang buong linggo, hanggang matapos to ngayong linggong to. Ibig sabihin, sir, ang kailangang magtrabaho at this point is yung prosecution to prove na worthy na ituloy natin sa paglilitis yung kaso. Pareho. Siyempre yung burden ay nasa prosecutor. Kailangan pakita ng prosecutor na merong malaking yung tinatawag na substantial ground, medyo mabigat na ebidensya para tumuloy sa isang trial. Ngayon, yung defense, pwede siyang rumisponde kasi ang gagawin ng prosecutor, ilalatag niya kung ano yung tinatawag na crimes against humanity through murder na binabaling laban sa dating Pangulong Duterte. Tapos magbibigay ng summary ng key evidence. Pwedeng tumawag ng witness ang prosecutor kung gusto niya, pero usually hindi naman tumatawag ng witness at this stage. Papakita niya kung ano yung mga testimonya, mga dokumento laban sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, yung depensa, pwede niyang i-challenge itong ebidensyang to. Pwede siyang mag-object dun sa paglatag ng krimen, kung paano linalatag, at pwede rin mag-present ng counter-evidence ang depensa. Ang isang unique na mangyayari sa pre-trial na hindi nangyayari dito sa ating trial system dito sa Pilipinas ay yung mga biktima, pwede silang mapakinggan even at this initial stage. Matatandaan natin na yung International Criminal Court ay inappoint ang dalawang abogado, si attorneys Joel Butuyan at Gilbert Andres, bilang legal representative ng mga biktima. So, pwedeng pakinggan sila para mapakinggan kung ano ang mga boses ng mga biktima na representa nila, na sa ngayon ang na-identify ay higit 500 biktima. Representative lang to ng mga libo-libong biktima ng war on drugs. So yun yung unique. Opo. Attorney, aside from the victims, ano po sa palagay ninyo ang pinakamabigat na ebidensya para ituloy sa paglilitis ang kasong ito? Oo. Siguro hindi isang pinakamabigat na ebidensya. Ang kailangan kasi pakita dito ay meron bang strategiya, kasi ang tinatawag ay crimes against humanity through murder. Opo. So ang kailangan munang pakita ng prosecutor dito, una, meron bang atake laban dun sa civilian population. So kailangan pakita dito yung sistema ng pag-atake dun sa mga biktima ng war on drugs. Kailangan pakita na merong sistema ito, at ito ay isang pulisiya, Yun yung pangatlo. Yung pang-apat ay alam ba ng Pangulong Duterte itong ataking to, And who will prove that, attorney? Dapat may magpatunay kasi sabihin ng presidente, hindi wala akong hindi yan systematic. Di-deny niya. Yung ganyan,
papakita lang naman kasi dito yung pattern eh. Pag sinabi nating sistema, alalahanin natin, nandito lang muna tayo sa pre-trial stage. Wala pa ito dun sa trial proper, no? Okay. So dito titignan lang muna, no, meron bang mabigat na ebidensya para umusad magkaroon ng isang paglilitis, no? At titignan dito meron bang mukhang sistema o pulisiya, no? So yun lang muna ang titignan dito, yung buong pulisiya muna, kung maaari bang nangyari, no, na si dating Pangulong Duterte ay may kinalaman dito. Mm. Ngayon, yung pagdating sa paglilitis mismo, no, just in case, no, pag umabot doon malalaman yung tinatawag na ano ba ang naging criminal responsibility ni Opo. dating Pangulong Duterte. Pero sa ngayon, ano to, yung tinatawag na substantial ground to proceed lang muna. Opo. Meron bang mabigat? Oo. At Huwag kampante nating naman isipin- kayo, no? Attorney, kampante naman kayo na mukha namang magpo-proceed kasi may chance rin pala. Sabi dun sa binasa ko report kanina, 3 posibilidad, either mag-proceed, hingan pa ng dagdag na ebidensya, or totally, i-dismiss na at mawawala na yung kaso. So kampante naman Correct. po kayo na magtutuloy-tuloy hanggang paglilitis. Kami kampante kami na tutuloy, no? Kasi clearly meron tayong ebidensya ng sistema. For example, no, nag-file ng kaso dati sa Korte Suprema si Representative Chel Jokno, dati wala pa siya, no, at Opo. ang Free Legal Assistance Group. At base dun sa mga ebidensya nila, napakita nila yung mga template ng ano ang mga sinasabi kapag merong mga nanlaban, no? Pangalawa, maririnig natin yung tinatawag na pagkumbinsi ni dating Pangulong Duterte na pumatay, no? Although sasabihin niya parati within the bounds of law, no? Mm. Pero sasabihin niya pagka merong patayan, sagot ko kayo, 'di ba? So yung ganyang mga public statements. Pangatlo, makikita natin yung pattern na nung evident na panalo si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, biglang tumaas, no, yung bilang ng mga drug-related killings. Mayo pa lang nun, biglang nagtaasan na at naging consistent, no, na libo-libo ang napapatay, no. So ito ang substantial ground muna na para pakitang mukhang may pulisiya, no, sa pagpatay, at ito ay tinatawag nating crimes against humanity Opo. through murder. Attorney, yung papel nung, naalala niyo po yung mga cast of characters na sina Matobato, yung Las Cañas, yung mga nagsabi dati na hindi talaga inuutos ng presidente yan, ang mga ganyang Oo. pagpatay. Kailan yan papasok sa eksena? Doon na sa trial proper o dito sa stage na ito ng kaso? Malamang dun sa trial proper sila papatawag, no? Trial na. Sinasabi ko malamang kasi pwede naman silang patawag kung gusto ng prosecution ngayon, pero sa ngayon kasi hindi pa yung personal knowledge ni dating Pangulong Duterte ang tinitignan natin. Opo. Tinitignan lang muna natin at this stage, may polisiya ba at maaari bang si dating Pangulong Duterte, no, ang sangkot dito sa pulisiyang to. Pero sa trial, kailangan pakita, no, kung ano talaga ang naging partisipasyon ni dating Pangulong Duterte. Okay. Sige, very good. Tapos sa mga kababayan po natin, kayo pong magmo-monitor. Tayo dito sa Pilipinas, hindi po yan hindi yan parang agad-agad malalaman din natin. Di ba may delay? Parang may narinig ako dati na hindi po kayo umasa na parang sabay-sabay nating mapapakinggan yung deliberasyon. Parang may delay kami dito kasi online lang yung monitor namin, attorney, no? Oo, parang ang alam ko merong slight delay, pero hindi natin makikita yung deliberasyon, Opo. makikita natin yung proceeding. No, so yun ang transparency. Oo. No? Pagkatapos ng proceeding,
no? Bibigyan natin ng mga ilang araw, minsan 1 hanggang 2 buwan para mag-deliberate yung mga huwes sa ICC. No, Ganun. para Ay, malaman. ang haba pala, attorney. So ibig sabihin ngayon, ang may papel lang ngayon, hindi magsasalita yung mga judges. Ang magsasalita lang yung mga prosecutors at yung defense lawyers? Correct. Oh, Kasi okay. alalahanin natin, no, ito ay parte ng tinatawag nating due process. Opo. 'Di ba? Gusto natin na patas, no, ang proceeding. Kasi ito, I will emphasize, hindi po ito laban politika, no? Laban hustisya po 'to. Opo. So, kailangan bigyan ng tamang hustisya, no, yung dating Pangulo para malaman din ng mga huwes meron bang sapat na batayan para umusad ito sa isang paglilitis. Opo. So, yung mga ganito, no, depende kung gaano kadaming ebidensya muna ang pakita para merong sapat na batayan, yan ay kailangang tignan muna ng mga huwes. At ganun din, no, ang depensa, pwede rin sila magsumite ng counter evidence nila. Diba? So, hindi ito isang simpleng bagay. Kailangan itong pag-aralan ng huwes ng mga mabuti. At gaya ng sabi mo, no, kapag meron silang nakitang sapat na batayan, pwedeng pumunta sa isang paglilitis. At sasabihin ko ngayon, pag pumunta ito sa paglilitis, itong mga huwes na to, hindi po sila ang hahawak ng paglilitis. Tama, iba pa palang set yun. Ang galing, unique, Correct. ano? Ibang set. So ito ngayon, ilang set of judges yung makikinig sa sa tatlo. Doon sa trial Tatlo. proper, 3 rin. 5. 5 naman. na. Oo. Yung judge yung babae, yung anong pangalan, yung Yulia Mutok na yun. Saan yung judge? Judge dyan o judge doon sa trial proper? Judge sa pre-trial. Pre-trial. Iba pa yun. Oo. Itong nangyayaring to ay parte ng pre-trial. So, wala pa tayong paglilitis ngayon. Oo. At hindi pa natin alam kung sino naman yung judges dun sa paglilitis. Hindi pa natin Hindi alam. pa kasi meron pa rin Oo. parang Espanyola, yung parang nag-i-Spanish na judge yung nagbasa last time. Saan yun? Oo. Ano pa yun? Pre-trial pa yun? Oo, hindi ko memorize yung mga pangalan nila pero nasa pre-trial pa lang tayo. Pre-trial no? So pa yung mga nabanggit na mga huwes, Oo. matatandaan natin, 'di ba, meron ding hiling ang depensa dati na tanggalin yung ibang mga huwes, no? Oo, pero yun ay hindi rin pinagbigyan ng korte kasi nakitang walang basihan, no, para ipakita na may bias. Mga nasa pre-trial pa lang tayo, no? So yung mga nabanggit na mga pangalan dati, yung alam natin na may kinalaman sa current kaso ni dating Pangulong Duterte, puro pre-trial pa lang. Okay, thank you, Attorney Ray. Mabuhay po kayo. Nandyan po ba kayo sa The Netherlands o nandito kayo sa Pilipinas? Ay hindi, nandito ho ako sa Pilipinas. Ay, very good. Ang nandun po ay yung aking co-chair na si Dr. Aurora Parong Okay, para sige. subaybayan. Oo, ang Thank you. proceeding. Thank you, Attorney. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Si Maraming Attorney salamat. Ray Paulo Santiago, ang co-chair po ng Philippine Coalition for the International Criminal Court. Incidentally,